never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting. Weekend peeps, no? Happy Sabado sa ating lahat. So, wala tayong lakad for today's video. Wala tayong lakad for today's vlog. Ang gagawin lang natin ay tatalakayin ko lang sa inyo. I-discuss ko lang sa inyo kung ano mga na-experience ko, yung impression ko dito sa Sniper 155R 2023 version gloss black edition after 2 months. So after 2 months nasa 1,700 pa lang yung odo niya, no. Hindi ko siya masyadong nagagamit daily kasi hindi naman ako lumalabas ng bahay kasi work from home. Yan. So ang gala ko lang lagi is weekly papuntang Kalatagan, sisimba lang kami, then yun lang. Tapos minsan may gala kami pagka Sabado, yung mga kapatid ko, yun lang. Kaya doon ko lang siya nagagamit, kaya bagong bago pa. So unahin natin sa kanyang outer, panlabas na anyo. Kung makikita nyo guys, kakalinis ko lang yan. Kakalinis ko lang yan, weekend pips, no? Pero kung makikita nyo man, yung mga gabok, kainamang kapal na ulit. O, tingnan nyo, ayan. Magabok na ulit siya. Kahit kakalinis ko lang. Ayan. Hindi lang halata dito. Ewan ko kung mahahalata nyo sa camera. Pero after 2 months, meron na siyang mga scratches na hairlines. Kung mapapansin nyo, sana makita dito sa camera. Ayan. Kung mapapansin nyo, may mga hairline scratches yan. Mula dito sa unahan papunta dito, yan, meron dyan lahat. Kasi sa vlog number 8 ko, kung napanood nyo yon, diniscuss natin kung gaano siya kabilis magasgas. Pero kung makikita nyo naman dito, sobrang dami niyang hairline scratches. Kung siguro naman makikita nyo dito guys. Marami yan, lalo na dito sa part na to, sa passenger seat. Kasi kumakaskas dito yung mga pantalon ng mga angkas natin kapag yan. Kasi sobrang tulis kasi nito. Sobrang tilos niya. Kung makikita nyo. Tapos pagka umupo sila dito, syempre magkakaskas yan ng pantalon. Kasi na-experience ko na rin umangkas dito sa Sniper 155 na to. So, ang kauna-unahan ko na experience nga yan, yung gasgasin niya mula yung mga gloss part niya. Then, dito naman, konting-konti lang naman, mga putik-putik lang naman yan. Yan, dito. Syempre, most usually dito, talagang putik yan kapag tag-ulan. Tapos, ito, after 2 months, hindi ko pa nalalagyan ng radiator cover, tong radiator ko. Meron siyang konting pingkot doon. Yan, kung makikita nyo. Pingkot na siya. Hindi ko alam kung may tumama ba dyang bato o ano. Basta yon, pangalawang napansin ko sa kanya after 2 months ko siyang gamitin. Then ito, hindi ko alam kung madaling masira talaga to, pero buti na lang na ikapit ko siya ulit. Last week binisita ko to kasi hindi ko nga siya nagagamit. Pinaandar ko siya ng about 5 minutes. Binuhay ko lang naka-idle, tapos after 2 minutes, binobomba-bomba ko lang ng hanggang 4,000 to 5,000 RPM. Tapos, nung napatingin ako dito, nakita ko nakalaylay siyang ganon. Nakalaylay siyang ganon kasi yung pala, natanggal na siya dito. Yung clip niya, natanggal dito. Tapos yung clip niya dito sa gitna, naputol na. So, ibig sabihin,
pag uwi ko, hindi ko alam kung kailan yon, pero pag uwi ko pala na yon, siguro laylay na siya. Hindi ko lang napapansin kasi nga nasa ilalim. Hindi ko alam kung malutong tong part na to o kapag nadadarang siya sa init ng makina, lumalambot yung kanyang pagka-plastic. Hindi ko sure kung anong problema. Kasi hindi naman siya tumatama sa mga humps. Pag ako yung nagdadrive nitong si Snow, hindi ko siya nadidinig man lang or hindi ko talaga nararamdaman na tumatama siya sa kahit anong hump. Wala talaga siyang gas-gas na kahit ano. Hindi ko lang alam kung naluto yung pagka-plastic niya dito. Ayan, dito. Basta putol yung ano niya dito yung clip. Kung makikita niyo man, hindi ko na siya popersahin, baka maputol din yung kabila. Ayan. So, dadalhin ko to sa kasa bukas. Bago ako umuwi galing Kalatagan, papatingnan ko kung pwede nilang palitan to ng authentic na ganito din. Baka pwede sila mag-order. Ayan. So far, yun pa lang naman yun napapansin ko sa outer ano niya. Tapos itong gulong niya, ayan, kung makikita nyo, medyo magabok nga lang kasi dito ako sa bukid yan. Tingnan nyo. Oh, di ba? May baka pa. Tapos dun yung piggery namin. Tapos yan, mga manok, ng tatay. Yan, si mga nyog. Lakas ng hangin dito ngayon, guys. Hindi ko alam kung madidinig sa audio ko yun, pero ang lakas ng hangin dito. So, sunod is itong gulong niya. Ayan, sobrang kapal pa. Kung makikita naman natin, di ba? After 1,700 kilometers, sobrang kapal pa. Tapos kitang-kita niyo, bagong-bago pa yan. Kahit banking ko yan ng konti, meron pa rin siya yung spike na bagong-bago pa. Tapos itong disc plate natin, after 1,700, ayan, ganyan. Hindi pa siya ganun kapudpod. Kahit ito yung mas madalas kong gamitin kaysa sa likod. Tapos yung tigas ng preno niya, ganun pa din. Okay naman siya, hindi naman siya nagre-release. Kaya goods na goods pa after 1.7. Ito naman sa likod, disc plate. Yan, hindi ko naman siya masyadong gamitin kaya hindi siya talaga agad-agad mapupudpod. Pero pag ang gumagamit nito yung tatay ko, hindi ko lang alam kung yung una din yung ginagamit niya o itong likod. Yan, bibihira ko lang naman siya gamitin. Yung gulong niya, ayan, makapal na makapal pa rin. Kasing kapal ng mukha nung umutang sa'yo na bumili ng iPhone 14, ano? Galit na galit. Tapos ito, madalas siyang matungtungan. Pero buti na lang hindi siya gasgasin kasi matte. Ayan, pag dito tumutungtong sila, minsan dito nakatungtong, minsan dito napapatungtong. Ayan. Kaya okay naman. Ito, hindi pa naman siya gumaganit. Dinig na dinig nyo pa yung kaltis, yung lagitik niya pagka binababa. So, yun naman, wala naman akong problema sa kanya, sa outer niya, kasi solid naman siya. Yun lang talaga yung isa doon sa may araro. Pero kung hindi nila mapapalitan yun, baka bumili na lang ako ng belly pan na aftermarket na medyo mahaba yung hanggang dun sa may gitna ng motor. Then check natin yung battery ng remote natin. So yan, patayin muna natin. Kung makikita nyo, titingnan natin. Ayun, umilaw na. Kung napansin nyo man, umilaw na siya. So minsan naiiwan ko to na magdamag na on. Hindi ko siya napapatay minsan, pero titingnan natin kung responsive pa ba yung remote niya, yung battery niya sa answer back system ng ating sniper. Check natin. So yun, kitang-kita nyo naman, weekend pips, no? Pag pinindot natin, sagot agad siya. Parang ilang milliseconds lang ang delay. So okay na okay pa siya. Tapos check natin nung keyless niya, isang pindot.
Okay, responsive. Then on. Yan yung panel natin. Yan yung Odo 1737 after 2 months at mahigit. 1737 pa lang yung ating Odo, so bagong bago pa siya. Tinignan ko yung langis niya kanina after sa first change oil natin ng 500 kilometers. Tinignan ko yung langis niya kanina, ano pa naman, malinis na malinis pa, parang bago pa. After 1,200 na tinakbo niya, ang linis pa ng makina. Palibasa nga, bibihira lang magamit. So, tingnan natin yung signal lights niya kung okay pa. Yan. Turn signals, umiilaw. Turn right yan, turn right. Wala kasi yung ano yung magkahiwalay na signal light, magkasama sila. So, check natin kung umiilaw. Yan, umiilaw pa naman siya. Kitang-kita nyo naman. Kahit maliwanag, sana makita. Yan. Check natin tong likod. Okay, responsive. Then, left. Yan, umiilaw pa rin. After 1,700, umiilaw pa rin. Goods na goods pa. Dito sa kabila. Ayan, okay pa. Then, itong hazard light. Yan. Hazard light. Check natin. Yan. Operational pa din. Dito sa kabila, sa una. Yan. Goods na goods pa. At yan, yung daytime running light natin. Napaka-pogi, oh. Grabe, Snow. Ang pogi mo. So, ayun. Goods pa naman. Yung starter natin, check natin. Kickstart. Electric start. Check natin kung okay naman. Yan. Hindi ko alam kung bakit, pero minsan ang tagal niyang yun nga, bumubuelo pa yung chik gano'n. Yung electric start natin, okay na okay pa. Gumagana pa siya. Walang palya. So, tingnan natin yung ilaw niya. Yan. Goods na goods pa. Yan, goods na goods pa yung ilaw, no. Tapos itong high beam, check natin. Yan. Low beam. Yan. Always on naman na yan. Then passing light. Yan. Goods na goods pa yan. So, electrical wise, maganda pa yung condition ng electricals natin kasi wala pa naman tayong binabago dyan. Wala pa tayong pinapakalikot dyan. Kung makikita nyo sa background, may baka tayo. Sa electrical, okay naman. Walang problema. Operational naman lahat. So, wala tayong magiging aberya masyado sa daan. Dito naman sa makina niya, weekend pips, no? Kung madidinig nyo yung makina niya, medyo may tumataging-ting lang. Siguro sa radiator yon. Kasi yun sa pag-pump niya siguro yon. Medyo doon kasi nang gagaling yung tunog dito sa may unahan dito. Kaya feeling ko sa radiator yon. At sinasabi naman ng karamihan na pagka ganun yung tunog, normal pa naman daw yon. Wag lang yung kalansingan na yun dito sa gitna. Dito sa gitna at saka sa may banda doon. Wag lang yung kalansingan na yon. Tsaka dito may naglalagutukan. May problema na yon. Kung madidinig nyo, stable na stable pa yung ating idle. Yung tunog ng ating sniper, ganun pa rin, hindi nagbabago, no, after 2 months. Kahit bibihira ko lang siya magamit. Then try nating i-rev. Rev natin, ha. Ayan guys, nadinig nyo naman yung rev natin. Normal na normal pa yung kanyang makina. Hindi naman tayo yung sobrang bombit ng bombit pag nasa kalsada, di ba? Yung voltmeter niya hindi ko nadala, nakalimutan kong dalhin. Pero chinecheck ko naman siya regular. Ganun pa rin, nasa 12 average.
Tapos 14 kapag buhay yung makina. Tapos itong sprocket niya naman, yan, medyo madumi nga lang. Kahit nalinisan ko na yung kaha niya, medyo madumi yung sprocket kasi hindi ko pa siya nalilinisan ulit. Naubos na kasi yung panlinis ko eh. Pero may ano naman yan, may lube naman yan. Tsaka hindi pa naman siya ganun kinakalawang yung sprocket at tsaka chain natin, ano. Ayan. Tapos yung ano naman, yung sa brake fluid naman natin, ayan, oh. After 2 months, yan, sa upper pa din siya. Sobrang dami pa, no. Nasa upper pa siya. Dito sa sa front, ayan, punong-puno pa din yan. Hindi naman tayo masyado naglalalabas, so madami pa yan. Dito sa coolant natin, oh, madami pa rin. Yan, madami pa. So after 2 months, no, yun lang yung natakbo natin, 1.7. Hoping na makapag-ride tayo minsan after ko siya ma-change oil. Siguro mga 2,000 kilometers pa to mapapa-change oil. Sa sobrang linis pa nung kanyang langis. After 2 months, tingnan natin yung condition ng loob ng kanyang seat. So yan, tapat lang natin sa open. Then pindutin natin tong seat. Yan, si off ko kasi mamaya tutunog na yan eh. Ayaw na maiiwan siya. So yan, weekend pips, no. As you can see, yung seat natin mukhang bagong-bago pa rin. Then yan, dito nakalagay yung ating papel, mga papeles natin. Then may isa siyang tool, di pa yan nawawala. Andun din may isang Allen rings din ako dyan. So ang laman lang nito, towel. Wala kasi siyang U-box. Hindi ko pa nababaklas yan kahit ano. Wala pa ako nababaklas dyan. Kaya yung ano naman natin, yung step grill naman natin, wala naman akong binaklas dito sa fairings niya para maikabit yan. So yan, itong lock ng kanyang seat, smooth na smooth pa rin yan after 2 months, no. Kahit saraduan at buksan natin yan, smooth na smooth pa din yan. So pakinggan nyo guys yung tunog niya. Hindi ko siya bibiglain, parang pipindutin ko lang siya ng konti. Tingnan nyo, pakinggan nyo guys. Yan, diba? Smooth na smooth lang yung pagpindot ko. Tsaka hindi ko siya ginaganon. Talagang ginaganon ko lang siya. Pinipindot ko lang siya ng ganon, tas okay na. Nakalock na yon. So ayun, yun lang naman siguro yung video natin for today. Pinakita ko lang sa inyo kung anong condition ng ating Sniper 155R 2023 version gloss black, no. Kasi siguro yung mga viewers natin, yung mga subscribers natin, may nagbabala kayong bumili nitong Sniper 155R. So yun pa lang naman na experience kong problema dito sa Sniper natin. Hindi naman siya ganun ka big deal na problema. Kasi kayang-kaya naman kasi yung ayusin o ipapa-buffing mo lang ulit para mawala yung mga hairline scratch. Tapos bibili ka lang yung pang ilalim. O kung may insurance man yung motor mo sa kasa, ipa-check mo lang kung sakop siya ng insurance at baka may order kayo ng ganon. Kung sakaling ma-experience nyo rin yung ganong yung mga ganong problema. Hindi naman siya totally problema eh. Ano lang talaga, medyo nakaka-stress lang talaga pagka alagang-alaga mo yung motor mo, no. Pero pag nasanay ka naman siguro, maliliit na bagay na lang yan sa inyo. So ito clutch nga pala. After 2 months, yung clutch natin malambot na malambot pa rin. Kayang-kaya pa ng isang daliri, no. Yan, isa lang yan, ha. Hindi ko alam maili ko, oh. Kayang-kaya pa siya ng isang daliri. So ibig sabihin sobrang lambot pa rin niya. So yun lang naman guys. Wala naman na akong ibang didiscuss dito. Kasi hindi naman ako ganun ka techy sa motor.
konti kaysa motor. Hindi naman ako ganun ka-expert sa motor, disclaimer lang guys. Sinasabi ko lang dito is yung mga na-experience ko as a user ng Sniper 155R. Hindi ako magpapakaganon ka technical pagdating sa makina, pagdating sa electricals, kasi hindi ko naman yan pinag-aralan, di ba? Experience lang talaga yung idinidiscuss ko dito. So far, ganun pa rin siya tumakbo. Wala pa rin pagbabago, no? Nung last kong vlog, nung vlog number 7 yata yun, nung impression ko din dito, hindi naman siya full impression. Parang tiningnan lang talaga. Ayan. Tapos, kung makikita nyo doon, 1.4. So, 300 kilometers na yun nadagdag. So, ganun pa rin. Yung performance niya, hindi naman ako nabibitin pag umo-overtake. Kasi, syempre, kailangan din naman natin yun kapag medyo alanganin yung takbo nun nasa unahan natin, no? Gusto ko lang magpasalamat ulit sa mga nanonood sa ating channel, nanonood ng mga videos natin. Thank you din sa mga nag-subscribe. Alam ko kaya kayo nanonood nito para magka-idea kayo sa pagbili ng motor. So nasa sa inyo pa rin naman yan kung anong tinitibok ng puso nyo at saka yung tinitibok ng bulsa nyo, syempre. Maging budget wise din tayo pagdating sa pagpili ng motor. Pero kung gusto mo naman is walwala ng wallet, di wala tayong magagawa dyan. Bilhin nyo yung nararapat para sa inyo. So, itong Sniper naman, may sasuggest ko siya sa mga kahit hindi naman siya ganun katangkaran. Kasi kayang-kaya naman, hindi naman siya kasing bigat ng mga sports bike. Magaan pa rin talaga siya na bike. Kaya hindi kayo basta-basta mawawala ng pag-asa sa pagbili nitong Sniper 155. So yun, kung gusto niya naman is automatic, andyan naman yung Aerox, NMAX, ADB, PCX para sa malalaking tao. Yun, bagay na bagay yun sa inyo. Bahala na lang kayo mamili, no? Andyan rin yung mga Kymco, Bergman, ayan. Pero sa mga fan ng underbone at mga manual transmission, nandyan yung RS, Honda, tapos yung Suzuki Raider, yon yung Raider, no, yung Raider 150 Fi, Raider 150 Carb, na kilalang kilala ng lahat sa natatangi niyang lakas, no. Tsaka yung Winner X, Honda. Yan, madami naman tayong pagpipilian na na underbone, na automatic. Nasa sa inyo na lang talaga kung ano yung magiging taste nyo pagdating sa appearance, tsaka syempre sa performance. Ayan, kasi iba-iba rin naman talaga sila ng performance. Yun lang. Salamat ulit sa panonood, kahit ito lang yung video natin for today. Konting paalala lang ulit, weekend peeps, no? Hinay-hinay, may naghihintay sa bahay. In English, don't drink and drive.